Charmaine's POV. Nagising ako, nakisame ang agad kong nakita. Hindi ko maigalaw ang katawan ko't kumikirot ang mukha ko. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa mansyon na ako at nandito ako ngayon sa kwarto ni Jacob. Bigla akong kinabahan. Paano ako napunta rito gayong naroon ako sa... Bigla ako napahilamos ng muka matapos kong maalala ang mga nangyari kanina. Pilit kong iginalaw ang aking ulo at kamuntik na akong atakihin sa puso matapos kong marinig ang isang pamilyar na boses. Sa wakas, gising ka na pala. Wika ni Jacob gamit ang baritonong boses. Jacob! Hindi na ata ako sanay ng ganitong tono ng boses niya. Parang may kung ano kong takot na nararamdaman sa aking puso. Matalim ang tingin niya sa akin habang umiinom ng alak sa hindi kalayo ang pinagpapahigaan ko. Dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakahiga at mabilis siyang sinagot. Paano ako napunta rito? Nananaginip lang ba ako? Tanong ko. Bumilis ang tibok ng dibdib ko matapos niyang padabog na ibinaba ang baso. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa aking baba at pinatangala. No, you're not dreaming. Kung ano man yung naalala mo is totoong nangyaring mga yon. Ang boses niya ay sinlamig ng silid niya ngayon. Alam kong pinipilit niya lang na maging mahinahon pero halata sa mukha niya ang matinding pagkadismaya. Jacob, tanging nasabi ko. Hindi ko siya kayang tingnan ng mata sa mata dahil nagigilty ako sa mga nangyari. Uy, hindi mo ba ibibigay sa babe mo ang phone number mo? Bigla akong pinagpawisan ng malagkit. Paano niyang nalaman ang tungkol sa aking cellphone? Tila umurong yata ang dila ko at hindi ko siya magawang sagutin. Bakit hindi ka makasagot? Ngumiti siya ng mapait at pagkatapos ay umiling. Mukhang ako na lang yata ang hindi nakakaalam na may cellphone ka. At sa ibang tao ko pa talaga nalaman? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagmamaang-maangan ko. My God, Charmaine! Ididinay mo pa rin? Napahila mo siya ng mukha niya gamit ang kanyang palad. Alam ko ng lahat, pero gusto ko pa rin na marinig ang side mo tapos magde-deny ka pa rin? Pasigaw niyang sabi. Babe, I'm sorry. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Paano ko ba kasi aaminin sa kanya gayong alam ko na magagalit siya? I am waiting, Charmaine. Now tell me kung ano nangyari sa pagkikita niyo ng wala mong kwentang ama. May plano ka bang iwan ako? Umiiyak na rin siya. Masakit sa akin ang makita siyang nasasaktan dahil sa akin at ayaw kong dumating ang araw na mamili sa pagitan nilang dalawa. Babe, niyakap ko siya ng mahigpit, ngunit mabilis niyang inalis. Hindi mo ako iiwan, pero ngayon pa lang ay gumagawa ka na ng mga bagay na hindi mo pinag-iisipan. Pinagmukha mo kung tanga. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo after kitang makitang walang malay habang nakahiga sa kalsada. Jacob, patawarin mo ko pero sa tingin ko kailangan na nating tapusin to. Pagtutukoy ko sa relasyon namin. Malaking kasalanan na nagawa ko kay Jacob at alam kong hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niyang pinagnakawan ko siya. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Anong tapusin? Do you breaking up with me? Ha? Tumango lang ako. Ganun lang ba yung Charmaine? Hinawakan niya ako sa magkabila kong balikat at saka pumikit ng mariin. Inutusan ka ba ng ama mo na makipaghiwalay sa akin? Umiling lang ako. Then why? Give me a valid reason. Tinanggap kita kahit na alam kong anak ka ni Mang Carlene. Minahal kita at pinagkatiwalaan tapos ganito lang isusukli mo sa akin? Dahil hindi ko masabi-sabi ang gusto kong sabihin dahil sa labis na hiya sa mga nagawa ko. Putang ina naman! Pinagsusuntok ni Jacob ang pader at hindi niya inindan dugo sa kanyang kamao. Babe, tama na! Sinubukan ko siyang awatin pero mabilis niya akong tinulak. Napangiwi ako sa sakit matapos kong mapaupo. Ouch! Daing ko dahilan para matigil siya sa pagwawala. Babe, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Alo niya sa akin at mabilis niya ako niyakap. Kahit na galit siya sa akin, ay nagawa pa rin niya mag-alala. Inakay niya ako patay at pinaupo sa kama. Lumuhod siya sa aking harapan at dumukdok sa aking hita. Find happiness in me. Ibibigay ko sa iyong lahat ng meron ako basta't huwag ka lang umalis. Ako yung piliin mo, Charmaine. Ako lang sana palagi. Pagmamakaawa niya. Jacob, masasabi mo pa kaya yan matapos ng nagawa kong kasalanan? Sa puntong ito ay nagdesisyon na akong umamin. Oo naman, ano ba kasi yun? Ang mga mata niya ay tila naghahanap ng kasagutan.
Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Nung nakaraan, may pumunta ritong lalaki at may binigay na cellphone sa akin. Pinabibigay daw yun ng Itay. Siyempre tinanggap ko yun dahil miss na miss ko na siya. At gustong gusto ko nang malaman ang kalagayan niya ngayon. Inilihim ko yun sa'yo dahil alam ko magagalit ka. Hanggang sa nagkakatext na kami ng Itay at sinabi niya sa akin na may bukol daw siya sa tiyan at kailangan daw niya ng perang pampagamot. Sinubukan kong mag-ipon mula sa mga perang binibigay mo sa akin. Kaso ang sabi ng Itay ay, "Please, ituloy mo." Inutusan niya ako magnakaw. Sinabi niya sa akin na sa ilalim daw ng kama mo ay may vault at 6065 daw ang password. Kunin ko raw yung kulay asul na diamante at ibigay ko sa kanya kaya yun kinuha ko. What? I'm sorry, babe. Halata sa kanya na nagtitimpi lang ngunit gusto niya pa rin makinig. Sige, tuloy mo. Kanina, binigyan din ako ng teacher ko ng tulong. Pandagdag daw sa gastusin kaya tinext ko ng Itay para personal kong dalhin ng pera. At ang hinihingi niyang diamante kaso noong nandoon na ako ibang taong nakipagkita sa akin. Sinasabi niyang inutusan daw siya ng Itay para kunin ang mga yun sa akin. Hindi ako naniwala kaya tinawagan kong Itay at nagulat ako na tumunog yung cellphone ng lalaki. Kaya nagpanik ako na ma-realize kung niloloko lang niya ako. Sa pilitan niyang kinuha sa akin yung bag ko pati na rin yung cellphone ko kaya nalaban ako kaso napahiga na lang ako sa kalsada pagkatapos niya akong suntukin sa tiyan. Tapos yun ang huli kong naalala. Matapos kong magtapat kay Jacob ay inaasahan kong sisigawan niya ako at mamaliitin ngunit hindi ganun ang nangyari. Lumabas siya ng pinto nang walang anumang sinasabi kaya naman mas lalo ako nasaktan. Alam kong hindi niya akalain na magagawa kong mga bagay na yun at yak kong malalamig na siya sa akin. Jacob! Sigaw ko sa kawalan. Sinundan ko siya para kausapin sana. Ngunit narinig ko na may kausap na siya sa kabilang linya. Hello, anong balita sa inutos ko sa'yo? No, nagbago ng isip ko. Oo, patayin mo na yan. Dinig kong sabi niya sa kausap. Alam ko kung sinong tinutukoy niyang ipapapatay. Yun ay walang iba kundi ang aking Itay. Hindi na ako nakatiis at nilapitan ko na siya. Lumuhod ako sa kanya at nagmakaawa. Babe, wag mong gawin niya sa Itay ko. Wala siyang kasalanan. Malulokong nakausap ko't hindi ang Itay. Pangako, hindi ko nahanapin ang Itay basta't ipangako mo rin na hindi mo itutuloy ang pagpapapatay sa kanya. Kulang na lang ay halikan ko na siya sa paa para lang magmakaawa. Muli niyang hinarap ang kausap sa kabilang linya sabi-sabing, "Kalimutan mo ng sinabi ko kanina. Wag mo na palang patayin." Inakala ni Charmaine na ang ama niyang si Carling ang tinutukoy ni Jacob na ipapapatay sa kausap sa kabilang linya. Ang hindi niya alam ay ang lalaking tumangay ng kanyang bag at ng kanyang gamit ang siyang tinutukoy nito. Hindi maatim ni Jacob na nagawang sakta ng isang estranghero, ang kanyang pinakamamahal na babae. Kaya agad niyang kinontak ang kanyang mga koneksyon at pilit na pinapahanap ang nasabing lalaki. Alam ni Jacob na hindi ito iba dahil alam na alam nitong passcode ng kanyang vault, maging ang kinalalagyan nito. Madali rin itong nabilog ang ulo ni Charmaine hanggang sa matagumpay nitong makuha ang asul na diamante. Ang totoo, nagkakahalaga ang diamante na yon ng higit sa 10 milyon kaya nakalagay ito sa vault. May sentimental value rin yun kay Jacob dahil pag-aari yun ng kanyang namayapang asawa na si Lucy. Samantala, sa kabila ng paghihinayang ni Jacob sa nawalang diamante ay nakuha niya pang sumaya dahil sa ipinangako ni Charmaine sa kanya na hindi na muling hahanapin itong amang si Carling. Babe, dapat lang talaga na wag mo nang hanapin ang ama mo. Masamang tao siya at hindi ako papayag na madami ka pa nang dahil lang sa mga kasalanan niya. Nandito naman ako, babe. Pupunan ko kung ano pa yung kulang dyan sa puso mo. Inalalayan niyang tumayo ang dalaga at hinawakan sa magkabilang pisngi. Sana naman makinig ka na sa akin sa susunod. Tingnan mo na lang ang nangyari ngayon sa'yo. Kamunti ka nang mapahamak. Jacob is trying to convince her girlfriend. He wants to spoil her with all what he have, just to make her stay. Ngunit alam niyang hindi mawawala ang pangamba niya habang hindi pa nahuhuling ama nito ng mga pulis. Mapapanatag lamang si Jacob kung makukulong na si Carling. Oo, makikinig na ako. Pagsang-ayon ni Charmaine. Mabigat man sa loob ng dalaga, niisipin na hindi na niya muling makakasama ang ama, ngunit para masigurado niya ang buhay nito ay handa niyang tanggapin ang hinihinging kapalit ng kanyang boyfriend. Pareho niyang mahal ang amang si Carling at boyfriend niyang si Jacob, pero sa ngayon ay kinakailangan na niyang mamili.
Pinili ng dalaga ang boyfriend niya at pinanghawakan niya ang pangako nito na hindi naguguluhin pa ang kanyang ama. Tiniis ni Charmaine ang pangungutya at pangmamalit ni Jacob sa ama kahit na minsan ay nasasaktan siya tuwing may sasabihin si Jacob na masama sa kanyang itay. Samantala, ang kaninang pagtatalo ay kaagad na napalitan ng paglalambingan. Jacob wins her trust and he can now also wins her loyalty. Kontrolado na ni Jacob ang dalaga ngayon at alam niyang hindi ito sisira sa kanilang napag-usapan. Selfish na kung selfish, pero no choice na siya kung hindi hawakan sa leeg ang dalaga. Ang importante lang sa kanya ay masolo ang puso nito, pati ang magandang katawan nito. Mabilis na ipinasok ni Jacob sa kwarto niya ang dalaga at walang ano-ano ay mabilis na inalis ang suot nitong damit. Agresibo niya itong hinalikan hanggang sa kumuntik na itong kalusin ng hangin. This what you get? Pinag-alala mo kasi ako. Sandaling pinutol ni Jacob ang kanilang halikan para piringan ang mata ng dalaga. Ano yan? Bakit mo tinatakpan ang mata ko? Hindi magets ni Charmaine na mahilig mag-explore si Jacob. Pagdating sa kama't lahat ng ginagawa nila ngayon ay first time lang niyang naranasan. Shh! Just enjoy it. Okay, ipaparanas ko sa'yo ang lahat ng sarap. Muli pinutok niya ang kanyang similya sa loob ng dalaga. Hingal siyang napahiga at pagkaraan ay tinanggal ang piring sa dalaga. Pinagod mo ko, babe. Magpahinga muna tayo. Aminado si Charmaine na unti-unti na siyang naadik sa ginagawa sa kanya ni Jacob. Yun nga lang, hindi niya gustong ideyang magpabuntis siya rito. Samantala, 6:00 na ng gabi nang sila'y magising. Nagpasya silang sabay ng maligo at sa banyo at doon nila tinuloy ang round 2. Kinabukasan, nagising na lang si Charmaine na wala na si Jacob sa kanyang tabi. 10:00 na pala. Pagtingin niya sa orasan, dali-dali siyang bumaba para sana maglinis ngunit laking gulat niya nang makita niya sila Manang Dolor at ang dalawa pang dating katulong ni Jacob. Manang Dolor! Sigaw niya nang may kagalakan. Agad namang napalingon ng matandang katulong at agad siyang sinalubong para yakapin. Iha, kamusta ka na? Bati nito sa dalaga. Ayos naman ho. Kayo po, dito na po ba ulit kayo magtatrabaho? Napansin kasi ni Charmaine na nakasuot ito ng uniforme na pangkasambahay at ang dalawa pa nitong kasamahan ay abala sa paglilinis ng kusina. Oo iha, pinabalik na kami ni sir. O ayos, natuwa si Charmaine sa sinabi ni Mang Dolor. Dahil hindi na siya ang gagawa ng paglilinis dito sa mansyon kung hindi may makakasama na siya rito. Naisip ni Charmaine na agawin sa matandang katulong ang hawak nito para tulungan ito, ngunit mabilis siyang sinaway ni Manang Dolor. Naku, kami na, at ang bili na bili ni Sir Jacob ay wag ka na raw namin paglilinisin. Pero gusto ko po kayong tulungan, pagpupumilit pa niya, ngunit hindi talaga pumayag ang matandang katulong. Pasensya ka na iha, pero gusto mo bang mawalan kami ulit ng trabaho? Umiling naman ang dalaga. Ang mabuti pa, halikan at kumain ka muna. Inakay ni Manang Dolor si Charmaine patungong hapagkainan. Parang prinsesa si Charmaine kung paano nila tratuhin. Punong-puno ng masasarap na pagkain na nakahain sa lamesa at ang iba pa sa mga ito ay paborito niya tulad ng tender juicy na hotdog. Ang dami po nito, hindi ko po ito mauubos. Sinadya niya talagang tapusin agad ang kanyang pagkain dahil gusto niyang magkausap pa sila ni Manang Dolor. Marami siyang gustong ikwento rito at the same time ay marami rin siyang gustong itanong rito tungkol kay Jacob at sa dati nitong pamilya. Jacob's POV. Naisipan kong pabalikin na sila Manang Dolor, Carol at Len sa bahay dahil ayoko mahirapan si Charmaine sa paglilinis nitong malawak na mansyon. And yes, pinuputol ko na rin ang pagiging katulong niya rito. I want her to feel like a princess. Samantala, hindi ko na siya ginising dahil masyado ko siyang pinagod kagabi. Nakadalawang round kami at alam kong naubos kong kanyang lakas. Napangiti na lang ako mag-isa habang kumakain ng almusal. Naalala ko pa rin kasing itsura niya kagabi. Habang sabay kaming naliligo sa bathtub ay sabay din namin dinadama ang init na nararamdaman namin sa isa't isa. I can't wait to do that again. Bigla ako nagising sa aking imahinasyon nang biglang magsalita si Manang Dolor. Senyorito, ang tagal kong hindi nakita yung magandang ngiti mo. Maaari bang malaman kung sino ang nagpapangiti sa'yo? Tanong niya sa akin habang abala sa paglalagay ng mga stocks sa ref. Si Charmaine, pagtatapat ko.
Nakalimutan ko palang sabihin sa kanya na nobya ko na to. Kaninang madaling araw ko lang kasi sila tinawagan para pabalikin at halos kararating-rating lang din kasi nila kaya hindi na kami nakapag-usap. Sinong Charmaine? Yung babae hubang dinala nyo rito bago mo kami paalisin? Paglilinaw niya. Tumangon naman ako. Medyo nakaramdam tuloy ako ng hiya dahil nasaksihan nila noon kung paano ko tratuhin si Charmaine na parang basahan. Sabi ko na nga wika niya na tila walang halong pagtataka. Na-expect ko kasi nakukunot ang noon niya at tatanungin ako kung paano nangyari yun. What do you mean? Unang kita ko pa lang kasi sa kanya ay alam kong hindi magtatagal at magugustuhan mo siya. Huminto si Manang Dolor sa kanyang ginagawa at lumapit sa akin. Nakita ko rin kung paano mo siya tingnan. Ganun na ganun kasi ang paraan ng titig mo noon kay Ma'am Lucy. Dagdag pa niya. Hindi tuloy ako nakakibo. Shit. Totoo naman kasi nakaagad ako na-attract kay Charmaine noong una ko pa lamang siyang makita. Nung araw na pinadukot ko siya para gawa ng masama kina Kenneth, ngunit hindi natuloy dahil nagbagong isip ko that time. Imbis kasi kako na ibang magparusa sa kanya ay bakit hindi na lang ako? I mean, galit ako sa ama niya at naisip ko na makakaganti ako sa ama niya kung bababuyin kong anak niya. Kaso ibang nangyari Ako yung lumambot. Na-in love ako sa anak ng taong may kagagawan kung bakit nawalang mag-ina ko. Samantala, speaking of Lucy, alam kong hindi natutuwang na mayapa kong asawa sa langit. For sure, gustong-gusto niya sigurong multuhin ako kung may pagkakataon. Her soul is seeking for justice, ngunit anong ginagawa ko? Just to make Charmaine stay? Nangako ako na hindi nahanapin at guguluhin ang ama niya? I know I'm not fair to my ex-wife pero hindi ko na talaga naiintindihan ang sarili ko. Akala ko kasi, init lang nararamdaman ko kay Charmaine noon. Pero shit, mababaliw ata ako kapag isipin ko pa lang na iwan niya ako. Sa lalim ng aking pag-iisip ay hindi ko na namalayan ng oras. Sir, hindi niyo po ba uubusin yung pagkain niyo? Tanong ni Manang Dolor. Bigla-bigla na lang kasi akong tumayo at nagmamadaling lumabas. I'm done, sigaw ko. Mabilis kong pinaharurot ang aking sasakyan. Bullshit, mura ko sa hangin. Kung kailan kasing nagmamadali lalo pang bumabagal. Nastuck ako sa traffic at hindi ko natuloy alam ang magkaka-attend pa ako sa aking important meeting. Tungkol kasi yun sa mga kukuning modelo ng aking kumpanya. Pipili ako ng mga sikat na modelo kung sino magsusuot ng aking mga alahas at isa na rito ang aking latest collection na kwintas na nagkakahalaga ng 2 milyon ang isa. Unti-unti nang nauubos ang pasensya ko dahil hindi talaga umusad ang mga sasakyan. Beep, beep, beep. Sunod-sunod kong pinindot ang aking busina dahil sa inis. Ilang sandali pa ay bigla ako natigilan nang makita kong isang babae na parang kamukha ng aking namayapang asawa. Lucy, sabit ko sa hangin. As in, kawangis na kawangis talaga. Mula sa buhok pati na rin ang hugis ng muka ay siyang siya. Mabilis kong binuksan ang aking sasakyan para babain at lapitan ang nasabing babae. My heart beats fast nang katukin kong kanyang bintana. Kinakabahan ako't para akong nawala sa sarili. Pilit ko kasing pinapaniwala ang aking sarili na si Lucy nga ang babaeng ito. Ano yun, mister? Tanong ng babae sa akin na tila nahihiwagaan. May problema ba? Dagdag pa niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bigla kasi ako natauhan. Hindi siya si Lucy at maliwanag na namamalikmata lang ako. Antang ako sa part na bumaba pa talaga ako ng kotse para lapitan ang babaeng inakala kong si Lucy. Sir, may problema ho ba ka ako? Pag-uulit niya ngunit hindi ko na siya sinagot. Bumalik na lamang ako sa aking kotse at napangiti ng mapait. Ano bang nangyari sa'yo, Jacob? Matagal na siyang wala. Ano to? Umaasa ka pa ba na buhay siya? Sermon ko sa sarili ko. My face turns to red. Nakakahiya. Hindi nagtagal at sa wakas ay umusad na rin ang mga sasakyan. Mabilis na nawala sa linya ang nasabing babae at ako naman ipilit na nag-focus sa pagdadrive. Hindi kaya partito ng pagpaparamdam ni Lucy? Gusto niya akong paalalahanan sa mga bagay na unti-unti ko nang nakakalimutan tulad ng pagmamahal ko sa kanya? My mind is hanging. Kapapasok ko pa lamang dito sa office pero pakiramdam ko ay pagod na ako. Hindi na rin ako naka-attend sa aking meeting dahil late na rin ako. Suma total ay wala na ako sa mood na magtrabaho ngayon. Kinuha ko na lang ang cellphone ko para i-check kung gising na ba si Charmaine
I have CCTV sa lahat ng sulok ng aking bahay kaya mabilis kong namomonitor kung ano bang ginagawa niya ngayon. I saw her in the kitchen. Napangiti agad ako kahit na likod niya lang ang nakikita ko. Parang gusto ko na tuloy na bumalik na lang sa mansyon. Habang nag-enjoy ako na pagmasdan ng aking girlfriend sa monitor ng CCTV ay biglang nag-ring ang aking cellphone. It's Benji. Ano naman kayang kailangan ito sa akin? Sa isip-isip ko. O Benji, napatawag ka. Wala lang, yayayain sana kitang lumabas mamaya. Pwede ka ba? Napailing tuloy ako. Akala ko pa naman kasi ay kung ano na eh. Hindi ako pwede mamaya at may naghihintay sa akin. Pagtanggi ko. Si Charmaine kasi tinutukoy kong mag-aantay sa akin. If you want, ngayon na lang tayo uminom. Tang na Brad, ang aga ha? Ayaw mo ba? Sige, next time na lang. Teka, sige na nga, saan tayo? Diyan na lang sa inyo. Hindi ko nilintay ang kanyang pagpayag at mabilis ko nang pinatay ang linya. Nagmamadali akong lumabas sa aking opisina at hindi ko na nagawang magpaalam pa kay Nicole. For what? Tss. Mabilis ko lang siyang nilagpasan na parang hindi nakita. Ilang minuto lang ang binilang ay kaagad na akong nakarating sa unit ni Benji. Yes, sa kondo siya umuwi ngayon dahil ayon sa kanya ay mas prefer niyang tumira dito kaysa makasamang kanyang mga magulang sa mansyon. Hindi raw kasi sila good lately. Oh, ang bilis ha. Mukhang may problema ka ata, Brad ha? Kilala kita. Bungad niya sa akin pagkabukas niya pa lang ng pintuan. Baliw. Dere-derecho lang akong pumasok at bigla na lamang ako natigilan. That's Lucy's smell. Ewan ko pero bigla akong naamoy ang pabango ng dati kong asawa. How can I forget this? Isa to sa gustong gusto ko kay Lucy, ang kanyang amoy. Honey, huwag ka naman ganyan, sa isip-isip ko. Maliwanag na maliwanag kasi nagpaparamdam siya sa akin. Uy, tara na, eto oh. Kanina pa naghihintay. Pagtutukoy ni Benji sa alak na nasa terrace ng kanyang unit. Oo, ayan na. Walang ano-ano'y mabilis kong tinungga ang baso na puno ng alak. Gusto kong makalimot, gusto kong mamanhid. Hindi ko kayang gawin ang pinapahiwatig ni Lucy na mangyari. Charmaine's POV. Masyadong marami kami napagkwentuhan ni Laman ng dolor at hindi namin namalayan na alas 5 na pala dahil nalibang na kami sa oras. Manang, akyat lang ako sa kwarto at maliligo muna ako. Pauwi na po kasi si Jacob. Paalam ko sa kanila na namang oras kasi darating na ang aking boyfriend at ayoko namang madatan niya kung ganito. Hindi pa kasi ako naliligo. Isang mabilisan lamang paliligo ang ginawa ko tagad na nagbihis. Ewan ko. Pero parang paborito ko ng suotin ng mga binili ni Jacob na lingerie para sa akin dahil bukod sa komportable itong suotin ay gustong gusto rin ni Jacob na puro ganitong suot ko lalo na kapag bagong ligo ako. Napili kong suotin ng kulay puting lingerie na may malaking slit sa gilid. Mas daring ito kaysa sa iba niya mga nabili. Pero okay lang naman sa akin. Alam ko na kasing kasunod na mangyayari kapag nakita niya akong suot ito. May mangyayari ulit sa amin. Naglagay na rin ako ng kaunting makeup sa aking mukha. Sobrang light lang nang nilagay ko para magmukhang natural lang at nang hindi niya ito mahalata. Nag-spray na rin ako ng pabango at nang makontento na ako sa aking itsura ay nahiga na ako sa kama. Asa na kaya siya? Sa isip-isip ko. Magta 30 minutes na kasi siyang late sa pag-uwi. Baka kaya maraming ginagawa. Wika ako sa hangin. Patuloy lang ako sa paghahantay hanggang sa hindi ko na namalayan at nakatulog na pala ako. Papungas-pungas pa ako at kamuntik na akong mapatalon nang makita ko si Jacob na nakatayo lang sa may gilid ko at nakatingin lang na matiim sa akin. Sanay naman akong tinitingnan niya pero parang may mali ngayon eh. Blanco kasing ekspresyon ng mukha niya at naamoy ko rin ang amoy ng alak. Kanina ka pa? Tanong ko sa kanya. Dali-dali akong bumangon at kaagad na sinuot ang aking roba at saka muli siyang hinarap. Kumain ka na, sandali lang ha at ipaghahain kita. Akmang tatalikod na sana ako nang bigla niya akong pigilan. Hinawakan niya ako sa aking bewang at nilapit ang sarili sa akin. Sanay naman akong ganito siyang maglambing kaso iba ngayon eh, mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Jacob, daing ko sa kanya. Sinubukan kong humarap sa kanya ngunit dahil masyadong nakadikit ang likod ko sa kanyang dibdib ay hindi ko nagawa. Ayoko nang makikita na magsusot ka pa ng ganyan. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika niya gamit ang baritonong boses. Ha? Bakit? Tanong ko. Masyadong weird. Ang inasa niya ngayon to the point na nagsisimula na muli ako matakot. Anong bakit?
Basta kapag sinabi kong ayaw ko. Sa puntong ito'y sumisigaw na siya. O sige. Gaya ni inuutos niya, nagpalit ako ng damit, t-shirt at pajama ng aking sinuot at nagulat na lang ako nang makita ko na siyang naghihilik na. Inintindi ko na lamang na nakainom si Jacob kaya siya ganun. Siguro kailangan ko na rin masanay na minsan ay ganitong trato niya sa akin. Dahil hindi nakain ni Jacob ang tinabi ko sa kanya na pagkain ay napagpasyahan kong linisin na lang siya ng katawan. Suot-suot niya pa kasi ang kanyang damit na pang-opisina kaya minabuti ko namang punasan ng basang bimpong kanyang katawan at palitan siya ng damit. Inisip ko lang na stress siya sa trabaho kaya siya umuwing lasing at mainit ang ulo. Pinagmasdan ko lamang ang gwapo niyang mukha habang natutulog. Honey, matulog na tayo. Pikit matang sabi niya. Honey? Nagulat ako sa lumabas sa kanyang bibig. Sinong honey? Sa isip-isip ko, agad ako nakaramdam ng kirot sa aking puso. Bakit parang nanikip biglang dibdib ko? Alam kong lasing lang si Jacob pero... Honey, yakapin mo ko please. Pag-uulit pa niya. Hinilan niya ako para pahigain sa tabi niya at mabilis akong niyakap. Maniniwala na sana ko na akong gusto niyang yumakap sa kanya. Kaso babe ang tawagan namin. Hindi ko na malay na tumutulo na pala mga luha sa aking pisngi. Pakiramdam ko kasi ay may iba pang kinalolokohang babae si Jacob bukod sa akin. Sana maling iniisip ko na ginagamit niya lang ako. Masamang masama talaga ang loob ko. Kinabukasan, nagising na lang ako na parang may kumikiliti sa akin. Dahan-dahan ko minulat ang mga mata ko at nagulat ako nang makita si Jacob na nakadagan sa akin at tinahalikan ang leeg ko. Good morning babe. Bati niya sa akin na makitang mulat ng aking mga mata. Hindi ko nagawang batiin siya pabalik dahil napaungol sa sunod niyang ginawa. One round. Alok niya sa akin gamit ang nakakaakit na boses. Hindi pa man din ako sumasagot ay mabilis na niyang sinakop ang aking labi. Kahit na masama ang loob ko sa kanya, ay nakita ko na lang ang aking sariling lumalaban na sa kanyang halik. I love you babe. Isang halik sa pisngang ginawad niya sa akin bago ako iwan. Naiwan akong hinang-hina sa kama habang siya naman ay abala sa pagbibihis ng damit na pang-opisina. Mamaya na lang ulit babe. Pinagmasdan ko na lamang siya habang papaalis. Mabilis na nawala ang sama ng loob ko sa kanya pagkatapos ng ginawa namin. Tama, lasing lang kasi siya kagabi. Wala siyang ibang babae maliban sa akin. Pilit kong tinatatak sa aking isipan. Samantala, napagpasyahan kong bumaba na para tulungang maglinis sila man ng dolor. Ngunit tulad ng kahapon ay hindi sila pumayag na humawak ako ng kahit na anong panglinis. Senyorita, ang mabuti pa'y maupo ka na at ipagtitimpla kita ng kape. Wika nila na isa ring kasambahay. Para tuloy akong nabingi sa narinig. Ha? Ano senyorita? Pag-uulit ko. Senyorita, yun ang gusto ni Sir Jacob na itawag namin sa'yo kasi raw bukas makalaway magpapakasal na kayo. Aniya pa niya. Kamunti ko na tuloy na maibugang mainit na kape nakakahigop ko pa lamang. Kasal? Talaga? Paglilinaw ko. Opo, once na mabuntis na raw po kayo ni Senyorito, ay ora mismo magpo-propose na raw po siya sa'yo. Dagdag pa ni Len na halatang kinikilig din. Kaya pala lagi niya akong pinuputakan sa loob. Yun ay dahil gusto niya kami magkaanak at gusto na rin niya magpakasal. Parang gusto ko tuloy magtumbling sa sobrang saya. Akala ko kasi kagabi ay may ibang babae si Jacob. Lasing nga talaga siya sa isip-isip ko. Maya-maya pa ay nagsalita si Manang Dolor. Ang swerte mo, senyorita. Biruin mo namang na-in-love ka agad sa'yo si Sir Jacob kahit na wala pang isang taon na namamatay si Ma'am Lucy. Oo nga po, akala nga namin hindi na ulit magmamahal si Sir. Mahal na mahal po kasi ni Sir Jacob si Ma'am Lucy. Dagdag pa ni Lan. Napaisip tuloy ako. Baka si Lucy ang naisip ni Jacob kagabi at hindi ibang babae. Kaya naman parang sa ikakapanatag ko'y minabuti ko na silang tanungin. Ano nga palang tawagan nila noon? Pasimpleng patutsada ko. Kunwari bigla ko lang naisipang itanong pero ang totoo ay may gusto lang akong linawin. Honey po. Honey kasing madalas naming marinig kapag nag-uusap sila noon. Ngayon, nakumpirma ko na si Lucy nga ang napapaniginipan ni Jacob. Ngunit ang pinagtataka ko lang ay bakit parang hindi ko magawang matuwa. Kahit na kasi nasabihin pang patay ng asawa niya ay nananatili pa rin akong pangalawa sa puso ni Jacob. Sino nga kaya ang nakita ni Jacob na babae? Buhay pa ba si Lucy o namamalikmata lang si Jacob? Si Charmaine na kaya ang babae para kay Jacob o may muling magbabalik?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.